Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kaya pala gagawin ang lahat ni Charlie para mapatalsik si Ina bilang CEO ng De La Costa Food Corp dahil natatakot siya na mabibisto ang ginagawa niyang anomalya sa kumpanya. Ang buong akala ni Joanna at Yuan, si Ina ang kalaban nila pero ang hindi nila alam, si Charlie ang totoo nilang kalaban dahil gagamitin sila ni Charlie para makuha ang kumpanya. Desperado na si Charlie na mapatalsik si Ina kaya inilabas na niya ang huling alas niya ang isiwalat sa kambal na merong shares ang daddy nila na 29% sa kumpanya. Ang gustong mangyari ni Charlie ipaglaban ng kambal ang shares na namanan nila sa namatay nilang ama para makuha nila kay Ina ang malaking shares sa De La Costa Food Corp. Ito lang ang nakikitang paraan ni Charlie para patuloy pa rin ang kanyang anomalya dahil magkakautang na loob sa kanya ang kambal sakaling makuha nila ang kumpanya. Walang choice si Lola Aurea kundi tanggapin sa De La Costa Food Corp si Joanna at Johan dahil sa isip niya baka may pag-asa pang magbago ang mga pasaway niyang apo. Ang hindi alam ni Charlie kahit kailan hindi magtatagumpay ang kasamaan sapagkat madidiskubre ni Lola Aurea ang nakatagong sulat ni Rodante sa kanya bago siya namatay. Biglang gumuho ang mundo ni Lola Aurea dahil nakasaad sa sulat na hindi pala tunay na anak ni Rodante si Joanna at Johan, ibig sabihin hindi sila tunay na De La Costa. Naalala ni Lola Aurea na akala niya siya ang dahilan kaya gustong umalis ng bahay niya si Rodante pero ang totoo, aalis pala ang anak niya dahil nabisto niya ang sikreto ni Sonia. Sa isip ni Lola Aurea, isa lang ang ibig sabihin nito, walang karapatan si Joanna at Johan sa shares ng De La Costa Food Corp dahil hindi naman sila tunay na anak ng anak niya. Malaman kaya ng kambal na ginagamit lang sila ni Charlie para makuha ang kumpanya. Sino kaya ang nakabuntis noon kay Sonia na tunay na ama ng kambal? Abangan.